Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video, tayo ay magpapadala ng ating Philking 10,000 STA dyan sa Sablayan, Occidental Mindoro sa ACDI Co-op. Okay, so before anything else mga ka-Best Buys, intro muna tayo. So yun nga mga ka-Best Buys, magpapadala po tayo ng generator dyan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ito nga po ay ang ating PK 10,000 STA. Ito po yung standard version ng ating 10 kVA. So dalawa po yung variant ng ating 10 kVA mga ka-Best Buys ha. Ito pong isa na to is yung ating with ATS and remote start na 10 kVA. Ang presyo po niyan is 77,500. Kasama na po yung kanyang ATS at yung remote control. Okay? Mga ka-Best Buys, ito naman po yung ating standard version or yung kanyang lower variant ng 10 kVA. So ito po ay electric start na. So kailangan mo lang siyang lapitan para i-start. Unlike ng ating 10 kVA na fully automatic, hindi mo na kailangan pang bumangon para mabuhay lang yung generator. Once na mamatay yung ating main source o yung ating power provider, automatic na siya nabubuhay. And kapag bumalik naman is automatic na siya na mamatay. So ito naman, mga ka-Best Buys, kailangan nating lapitan para buhayin. So mga ka-Best Buys, silipin natin kung anong meron dito sa ating generator na 10 kVA. Okay? So yung ating 10 kVA generator ng Philking mga ka-Best Buys, ito po ay nagkakahalaga ng 67,500. So ito po yung mga meron sa ating 10 kVA. Okay, so ang ating owner's manual at saka yung sa diesel. May dalawang male plug. Ang ating tools. Ang ating fuse. At yung ating fuel filter. Ayan. So mga ka-Best Buys, dito sa taas makikita natin yung ating indicator para sa fuel. Ayan, so kapag yung tangke po ay walang laman, nandun lang sa dulo, tulad yan, kailangan lang natin buhayin yan para malaman natin na working siya bago natin maipadala, no? So, huwag din po natin kalimutan mga ka-Best Buys na basahin natin lahat ng mga stickers na yan dahil yan po ay hindi nilagay para gumanda lang yung generator. Yan po ay nandyan para ating basahin. So, make it sure na bago po tayo mag-start is as much as possible ay mabasa muna natin lahat ng mga warnings and cautions and attentions and mga hazards na pwedeng maidulot ng ating generator. So okay mga ka-Best Buys, so halimbawa nga sa maintenance ng ating generator, tulad dito nakalagay mga ka-Best Buys, so check the oil bago natin buhayin yung ating generator. So kailangan is nasa lobby siya o nasa katuktok ng kanyang crank bago natin gamitin. So if ever na bumaba yung ating oil, kung hindi pa siya i-change oil, dagdagan po natin. Pero kung siya ay subject for change oil na, kailangan na nating palitan at i-level natin yung langis. So yung langis naman na gagamitin natin dito mga ka-Best Buys is 10W30 oil. Hindi necessarily na synthetic, pero as much as possible synthetic yung gamitin natin para mas maganda yung offered na protection. Okay? So mga ka-Best Buys, isa pa, huwag nating ilagay sa loob ng ating bahay or sa enclosed na malapit sa na-adjacent sa ating bahay. Dahil kapag ito po ay nakalapit sa ating bahay masyado, ay maaari tayong ma-poison. So risk for carbon monoxide poisoning tayo dahil lahat po ng internally combusted engine ay nag-i-emit ng carbon monoxide. Yun po yung odorless na substance na maaaring malanghap natin na dahil since wala nga siyang amoy, doon po tayo mapapoison mga ka-Best Buys. Okay? So pasok tayo mga ka-Best Buys dito sa, lapit pala tayo sa ating panel mga ka-Best Buys. So yung ating 10 kVA na standard, although siya ay standard version lang ng ating 10 kVA, meron pa rin siyang genset controller mga ka-Best Buys. So hindi siya tinipid. And andito po yung ating key start. Ayan. So pag inaw natin yan, malalabas na dapat yan para makita natin na siya ay working lahat. So mamaya naman kapag nabuhay na yan, mag-release na po yun ng figures para malaman natin na yung current status ng ating generator, kung siya ba ay may 220 voltage or kung ilan na ba yung runtime natin, kung ilan na ba yung total runtime
and yung kilowatt consumption mga ka-best buys. Napakaganda nito mga ka-best buys. Isipin nyo, tatlo kaagad na information yung ibabato sa inyo all at once ng ating controller. Okay? So ito po, may presyo ito, pero kahit na may presyo itong ating controller na to, still we manage na maibenta yung generator at its lowest price mga ka-best buys. Okay? Dito naman po tayo sa ating breaker. So ito po yung ating breaker, ano? Ayan. And ito naman po yung ito nga po yung kanyang switch. Kapag isa pa pong ganyan, yan po ay mag-i-start na. So later na po natin i-start yan mga ka-best buys. So nandito rin po ang kanyang 220 volt na output. And ito po yung kanyang ground. Ito naman po yung kanyang charger. Yung kanyang positive and negative. And ito naman po yung fuse. Yung ating generator ay hindi siya waterproof. Pero pwede naman siyang naanggihan. Huwag lang siyang ibababad sa ulanan dahil hindi siya completely waterproof. So pwede siyang maanggihan, hindi siya pwedeng nasa gitna ng ulanan. As much as possible mga ka-best buys, kapag pinapaandar natin yung generator natin, ilagay natin siya sa shaded area para hindi siya direct na naiinitan o hindi siya directly exposed sa init ng araw. Kasi kung mainit yung kanyang location, automatic magdadagdag yon sa init ng generator natin, which is medyo malapit yung ating generator sa pag-overheat kapag gano'n. So kapag nasa shaded area siya, mas maganda, mas malamig yung nahihigop niyang hangin, mas less yung kanyang probability na mag-overheat siya mga ka-best buys. So sa araw, pwede natin siyang paandarin up to 5 hours and then magpahinga tayo ng 1 to 2 hours and diretso uli natin. And then sa gabi naman, pwede tayo magpaandar ng generator ng hanggang 8 hours since malamig naman ang hangin sa gabi. Pero as much as possible, kung talagang kayo ay medyo nag-aalangan and depende sa inyong assessment, you can make it 5 hours uli and then may 1 hour lang na pahinga and then pwede na uli natin gamitin para hindi naman siya masyadong dire-diretsong umanda. Okay? Pasok na tayo mga ka-best buys. Okay? So, yung ating generator mga ka-best buys is may air-cooled engine. So, ito po ay pinapalamig lang ng langis at hangin mga ka-best buys. Kaya wag nating kalimutan na ito ay dapat nakalagay sa area kung saan true and true or passes through yung hangin para mapalamig niya ang kanyang sarili. Dahil kung ilalagay po natin ito sa ating powerhouse or sa generator house natin na close, so since wala itong water-cooled na system or radiator, hindi ganoon kaganda yung cooling capability nito. So mas maganda nasa open space siya and true and true yung hangin. Okay, mga ka-best buys, silipin natin yung makina niya. So dito mga ka-best buys, makikita natin yung fuel filter. So ayan po. As much as possible po, yung ating filter dapat ay walang hangin. Pero ito po is napaka-healthy naman yan. Kahit hanggang kalahati po ng hangin, okay lang pa rin naman mga ka-best buys. So mas maganda nga lang syempre yung punong-puno para wala yung probability na pasukin ng hangin yung linya ninyo. Okay? So ito po mga ka-best buys ang kanyang fuel pump. So ito naman po yung kanyang manual on and off. Kung sakali na hindi siya mamatay, pwede tayong magpatay dito. Ayan, so ito po yung on, ito naman yung off. So kapag i-stack po natin ng matagal, i-off na lang po natin para safe. Para if ever man nakalikutin ng mga bata itong ignition switch ay hindi siya mabubuhay. Pero kapag in-stack natin, tanggalin na rin siguro natin itong susi para at least wala na tayong problema. Ayan, huwag po natin kalimutan ito ha, na i-turn off dito sa pakaliwa pong off, dito sa naman sa kanan ang run. Okay? So ito naman po ang kanyang battery mga ka-best buys. So meron po tayong mga stocks ng battery natin, pero po pwede rin naman po yung ating mga Motolites at saka mga local batteries na nandyan sa inyo. So if ever na masira na ito, pwede naman tayo magpalit. As much as possible po, ang gamitin nating battery is yung fit lang dito sa kanyang base.
Kasi po kapag bumili tayo ng mas malaking battery, hindi na po natin maipapasok yan dito sa base niya. Kaya as much as possible, ganito lang po kalaki. Pero paano sir, kung halimbawa nawalan kami ng battery or nasira na yung battery, ang available po namin is yung battery ng sasakyan. Pwede po bang gamitin ito? Po pwede yan mga ka-Best Buys dahil parehas na naman silang 12 volts. Okay? So, mas maganda nga po yun kasi mas marami kang trial o mas marami kang crank na may po-produce yung mga battery ng sasakyan, yung mga 3SM. Ito po kasi is considered as 1SM lang. So, mas mahina siya kumpara dun sa mga baterya ng ating mga sasakyan. Okay? Mga ka-Best Buys, ito po yung kanyang oil inlet. Dito po tayo mag-change oil. Dito po tayo mag-change sa mga ka-Best Buys dito. Pero dito tayo maglalagay ng langis. So, ang tamang level po ng langis ay dapat nandito sa labi niya lang. Yung hindi po umaapaw. Ayan. Tulad po nito mga ka-Best Buys, nandito po yung langis niya. Nakikita po natin dito. Kita pa dyan sa camera. Yan po yung tamang oil level, nandito lang. So, hindi po ito mabubuhay nang walang langis. Yan po ang isa sa safety features ng ating diesel 10 kVA. Ito po naman yung sensor niya para sa mababang oil. Ito, ayan. So, kapag po nabubuhay yung ating generator ng walang langis, ito po ang sisisihin nyo. Ibig sabihin, busted na yan. Yan din po ang kadalasan na problema kapag ayaw na mabuhay ng generator, kahit may langis. Ibig sabihin, busted yung sensor ninyo. So, it could be good or bad, pero mas malaki po yung role niya as good. Dahil kapag po may sensor na ganyan, napiprevent natin yung pagkatok ng ating makina. Okay? So, mga ka-Best Buys, ito po yung another part ng ating generator na nami-miss natin dito dahil nakatago. Ito po yung tube or pipe niya papunta doon sa nozzle tip. Yung nozzle tip po nandoon sa top ng cylinder, yan halos hindi natin makita. Pero yan po yung nagko-control ng buga ng diesel doon sa cylinder natin. So, kapag po medyo mausok na yung ating generator, isa po yun sa ginagalaw para bumalik po sa dating pagbuga at pagmatakaw na po, yun din po yung may kasalanan. So pag mausok at saka matakaw at palyado, siya po yung posibleng isa sa ito troubleshoot natin, yung kanyang nozzle tip. So ito po yung itsura ng nozzle tip natin. Ayan. So mukhang ganito lang siya, mukhang ganito. Ito po yung ating fuel pump. Pero hindi po siya yan. Iba po yung ating nozzle tip. Okay? Ito po yung nagpa-pump. Si nozzle tip naman po yung nag-discharge doon sa ating cylinder. Okay? Sa piston. Okay? Sa likod naman tayo mga ka-Best Buys. Ito naman sa likod mga ka-Best Buys, makikita naman natin yung ating electric start, yung kanyang solenoid, ang kanyang charger, rectifier. So ito po yung nagkakarga ng charge ng baterya. So from 220 kino-convert niya sa 12 volts para magkarga yung ating baterya habang umaandar. So if nalolobat yung inyong generator kapag pinaandar, tapos hindi na siya magamit o hindi na siya mag-start sa susunod na binuhay natin, kadalasan ito po yung problema noon kasi nalolobat yung battery. So ito po kasi yung charger ng battery, kapag ito ay nasira, hindi na magcha-charge yung baterya habang tumatakbo yung generator. Okay? Supposed to be dapat hindi nadi-discharge yung ating baterya dahil meron siyang charger. Okay? Kapag naman po may mga instances na ayaw pumasok yung ating starter, halimbawa pag in-start natin yung generator, ayaw niyang magtuloy-tuloy, pwede nating makita or pwede nating tinan ito mga ka-Best Buys. Ito yung solenoid starter. Siya po yung nagkakasa ng starter ng ating gear at saka yung gear ng ating starter at saka gear ng makina. So, siya po yung nagpapasok dun sa gear para mag-start. So, if hindi na po ito nagpo-function, nagki-click lang siya, click, 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 kada ikot ng ating knob ng ating starter. Ang sound na naririnig natin kadalasan is click, 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 click. Pagkabalik nyo po ng ganon, tapos i-start nyo ng ganon, nagki-click-click lang siya. Ibig sabihin, hindi po mapasok yung yung gear ng ating starter. So, isa po ito sa may posible natin i-diagnose. Other than that, pwede din po naman na minsan ay mababa lang yung charge ng battery.
Okay? So, ito naman po mga ka-Best Buys pala. Meron pa ditong parts na hindi tayo didiscuss. Ito po ang kanyang AVR o Automatic Voltage Regulator. So, kapag po mas mababa na sa 110 yung ating voltage, ibig sabihin, posibleng sira na yung ating AVR, or kapag wala na talagang pinoproduce na power, posibleng AVR ang may problema. Ngayon naman mga ka-Best Buys, kapag naman halimbawa 118 or 115, pwede rin pong tayong mag-adjust dito para maibalik natin yung power ng ating generator into 220. Another thing, kapag mababa yung ating generator power, posible din na baka bumabala yung minor ng ating makina, kaya kailangan lang natin itaas yon. So, hindi naman dahil pag mababa yung voltahe ay si AVR na lang yung may problema. It could be also the engine, or baka may tama din yung ating alternator, o baka may putol yung ating windings. Kaya mga ka-Best Buys, isa ring tip kapag kayo ibibili ng generator, make it sure na yung ating shop na bibilihan ng generator is may knowledge sa mga generator. Kasi napakarami na po nating mga customers na bumili sa ibang seller, and then wala naman silang after sale support. So naibenta lang nila yung generator tapos hindi naman marunong mag-troubleshoot si seller. So isa pa pong napakagandang point yan para bumili kayo sa Best Buys Mindoro, dahil kami po medyo kabisado na po namin yung sequence ng pag-troubleshoot ito. Sinasabi nyo pa lang po at kinukwento nyo pa lang sa amin, most likely may idea na kami kung ano yung sira. So, pwede rin naman po kayong bumili dyan sa inyong mga lugar. Basta siguraduhin lang po natin na kabisado nila yung meron doon sa generator na nabili ninyo, at kung may parts silang may offer para sa after sales support. So mga ka-Best Buys, syempre kailangan paandarin muna natin yung generator para magkaroon kayo ng knowledge kung ano-ano yung mga i-check ninyo bago paandarin yung ating generator. Okay? So mga ka-Best Buys, first of all, kailangan i-set up muna natin yung ating battery. Kasi ito pong generator na ito mga ka-Best Buys ay napaka-dependent lang sa baterya. Anyways, hindi rin naman po ito ating mabubuhay itong generator na ito by manual start dahil napakabigat po nitong hilahin. So, kailangan at least dalawa yung hihila sa kanya dahil yung kanya pong makina is 195 FA. So, ito po ay mas malaki. Mas malaki ito mga ka-Best Buys kumpara sa mga regular na generator na available sa ating markets. So kung gusto nyo pong makasigurado, tanungin nyo po yung inyong mga seller kung ano po yung makina na meron yung inyong generator na bibilhin. Kapag po 192, medyo mas mababa po yun na horsepower kumpara dito sa ating 195. So mas maganda po, mas malaki yung makina ng ating generator, ng ating diesel generator, kasi mas maalwan po yung pagtakbo ng mas malakas na generator. At the same time, hindi po siya pwersado, and mas mababa po yung fuel consumption ng mas malaking generator na mas magaan yung takbo kaysa sa maliit na generator na hirap naman siyang tumakbo. Mga ka-Best Buys, before starting din, kailangan masilip natin yung ating fuel filter kung siya ba ay walang hangin o walang bula. Pero sa estado na to, dahil meron siyang hangin doon, napaka-healthy po niyan. Hanggang kalahati po yan mga ka-Best Buys ay healthy. Wag lamang po yung hangin ay aabot dito sa pinaka-inlet ng o papasok dito sa ating fuel pump, dahil magluloko po yung ating generator kapag malapit po yung o kapag may pumasok po na hangin doon sa linya. Okay? Tapos mga ka-Best Buys, ilagay din po natin yung ating manual on and off or run dito sa kanan. Yan po yung pinaka run nya. Ito naman po yung stop nya. So ang purpose po nito, kapag po nagkaroon ng problem yung ating generator, hindi siya mabuhay dito hindi siya mapamatay dito ng automatic, dito po natin siya papatayin mga ka-Best Buys. So igagana lang natin yan para mamatay. So mga ka-Best Buys, kapag na-check na natin yung battery, so dapat connected siya, hindi siya maluwag. Kasi pag maluwag ito mga ka-Best Buys, mag-iinit yung mga terminals na yan, magkakaroon ng corrosion yan. So check natin yung battery. Okay. Okay ang filter. Okay. Tapos naka-on dapat siya.
Ang susunod natin i-check mga ka-best buys ay ang oil. So yung oil dapat ay nakasit dito sa dulo. Nandito lang dapat siya or bago matapon. Huwag yun matapon. Kailangan bago matapon lang. Okay? So okay na ang oil, okay na rin ang fuel, okay na ang battery. Okay na rin yung kanyang manual na on and off. Ayan, naka-on na siya. Next, ito na tayo sa ating panel. Yung panel natin kailangan nakababa muna yung kanyang breaker para hindi siya magre-release muna ng power. Okay? So, on. Hayaan muna natin naka-on. And then, another. Sa first, kasi naikot niya, on lang yon para sa accessory. Yung susunod is yung kanyang start na. Tapos, kapag nag-start na siya, bibitawan na natin yung knob. Okay? Testing na natin. Ayan mga ka-best buys. So, makikita natin 224 yung kanyang voltage. So, yung kilowatt consumption niya, yung kanyang power, negative pa, 0-0 dahil wala po siyang pinapaandar. So, ito naman po yung kanyang hertz. Mas maganda po yan mga ka-best buys, nakaset sa runtime. Ayan. Nandito pala tayo sa current. Yung battery natin 13.4. Napakataas pa yan mga ka-best buys. Yung sumunod natin is runtime. So 0-0 pa siya mga ka-best buys. So mga ka-best buys, kapag po medyo matagal yung ating pagkakagamit sa generator, kung siya ay mahigit isang oras natin nagamit, make it a sure or make it a habit na paanda rin natin yung generator ng 1 to 3 minutes or to hanggang 5 minutes na umatakbo na siya, umaandar lang siya ng kusa para lumamig yung granahe niya bago natin siya patayin. Kasi kapag siya ay galing sa mahabang takbuhan tapos bigla natin siyang pinatay, so medyo mas mainit pa yung yung kanyang generator kasi persado siya, meron siyang load na dinadala. So mas maganda na kapag ginamit natin siya na medyo matagal na oras, wag muna natin siyang patayin, hayaan muna natin siyang tumakbo ng 1 hanggang 5 minuto para mas lumamig yung kanyang makina at yung kanyang alternator. Ayun, so isa na naman yung tip mga ka-best buys para sa ikakahaba ng buhay ng ating generator. Tandaan nyo mga ka-best buys, yung ating mga generators ay magtatagal yan kung talagang inaalagaan natin yan. At magtatagal yan mga ka-best buys kung maganda rin talaga yung quality ng inyong generator. Pag pinagsama natin na maganda yung quality ng generator at maganda rin yung pag-aalaga natin sa generator, siguradong magtatagal ang ating generator mga ka-best buys. So if ever na magkaroon kayo ng problema mga ka-best buys, lalo na sa mga Philking products natin, ang Best Buys Mindoro po is just one call away. Pwede din po kayo mag-message sa aming Facebook, YouTube, and TikTok account para mas mabilis po or para mas marami kayong option kung saan kayo mas magandang pinakamaluwag para sa inyo na i-reach out kami. Pero mas maganda mga ka-best buys ay tawagin nyo kami sa aming cellphone number around 8 AM hanggang 10 in the evening. Sumasagot po kami niyan. Pero beyond 10 in the evening, hindi na po kami masyado sumasagot kasi oras na po ng pahinga yun mga ka-best buys. So much for this 10 kVA mga ka-best buys. Para po sa inyong mga orders, inquiries, comments, suggestion ay maaari po kayong tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash din sa inyo sa screen. Ayan po. And pwede po kayong bumisita sa aming social media accounts, ang aming Facebook, YouTube, and TikTok.
maaari din po kayo bumisita sa aming online shop dyan sa Best Buys Mindoro Tool sa aming Lazada. Ngayon po ay naka-deactivate or hindi po working yung aming TikTok, kaya dito muna tayo sa Lazada magta-transact for now. Soon po mag-open din tayo ng ating Shopee account para mas marami tayong option kung saan tayo pwedeng makapamili. So, maraming salamat mga ka-Best Buys. Ito nga po pala si Ken ang inyong presenter ngayon, and maraming salamat sa panonood mga ka-Best Buys, and mag-ingat po tayo palagi.